Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Tres Santos at Doktora Tam Flor para sa kanilang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yopanco, Merano family, Gomer Eliosida, Nilda Vasquez, Irma Ramirez, Jennifer, Jan and Kevin and Lance, Nelly Moya, Moya family, Belen family, Diamante family, Benitez family, De La Rosa family, Cecil and Nicolas Rigodon, Ivan Rivera, Sinaida Raimundo sa Ligumba family at Montilla family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Leia Eranista, Eduardo Salido, Lamon and Elestrim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Amela Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Banji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Lisa Lago, Felisa Casamayor, Daniel, Diana, Jean, Dennis, Princess Senet Arce, Corazon Guerrero, Cecil Rigodon, Jared Idnalagin, Mark Nathaniel and Ana Maureen Agos, Judith Mayla and Maribel Tropa. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Ubencio, Martina, Dustin Kurt Marcus, Natividad, Edelberto, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Sr., Consuelo Anchodoro Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luistro Sr., Carmen, Mereversel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro, Noli, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nerio Ochimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Onag, Conrado, Heidi, Hector, Salvacion, Mark Jeff, Adan, Alberto, Primitiva, Cynthia, Teresa Hasco, Mariano Sr., Brida, Mariano Jr., Azucena, Corazon, Emilio, Natividad, Patricio, Leticia, Ruel Diesta, Bert, Nancy, Virginia, Luis Pedrinho, Aldren, Mark Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Armalio Jr., Jeronimo, Gary, Guillermo, Dolores Paredes, Marilyn Estenelli Acuna, Teresita Rolando, Leonila, Alberto, Regino, Agapito, Elizabeth, Angelo, Leoncio, Maribel, Elmer, Renato, Rosalinda, Rodolfo, Filomeno, Milagros, Maximino Sr., Rolly, Mamerto, Gideon and Ida, Ramon Carbon, Catalina, Rolando, Danilo, Juanito and Amelia Antonio, Magdalena, Jeronimo, Corazon Liam, Solemnidad Bagalion, Jeffrey Montivero, Rosalio Balani, Rizar Villarey, Egyptia, Janet Lynn, Romeo Billones, Modesto, Arnel Rovira, Felipe Davis, Renato Honorata, Cairo Ras, Lizel Arnolfo,
Eduardo Bacani, Clarita at Flora Saligumba, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Rehina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Berheng Maria. Alleluia. Sapagkat muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na ang alang-alang sa Berheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa Amen. pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paano hindi tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sikta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon, kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin. At ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating na nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y babatuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tayo pong lahat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa, tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakilan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kung takot. Tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umaasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Muli pinapaalala sa atin na ang kanyang pagpapakasakit ay dahil sa pag-ibig sa atin. Ang kanyang pagkamatay ay dahil pa rin sa pag-ibig sa atin. Lalong-lalo na ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang muling pagkabuhay ay dahil sa pagmamahal sa atin. So ginagawa ng Diyos ang lahat, ang lahat-lahat para sa ating kaligtasan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Malinaw po ba? Yan. Baka kasi yung pag-iisip natin na dahil mahal tayo ng Diyos, ang inaakala natin ay hindi tayo magkakasakit, hindi tayo masasaktan, hindi tayo lolokohin, hindi tayo magugutom, hindi tayo mawawalan ng pera. Kaya nga kadalasan, pag sinasabi natin, pag nagkakaproblema tayo ay, bakit ganon? Lagi naman ako nagdadasal. Lagi naman ako nagsisimba. Pero bakit nangyayari ito sa akin? Hindi na ba ako mahal ng Diyos? Yan. So ano pa ba ang kailangang gawin ng Diyos para talagang maintindihan natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Kaya nga ngayon, ipinapahayag dito sa Ebanghelyo ni San Juan na kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak ay para tayo maligtas. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao para ibigay ang kanyang bugtong na anak. At ang sinuman, sabi, ang sinuman na mananatiling nananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinasabing ang sinumang nananalig sa Diyos ay hindi na magkakasakit, hindi na magkakaproblema, hindi na makakaranas ng kalungkutan, kundi yung mananatiling nananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na Kanyang mararanasan, yun ang mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga diba sa unang pagbasa, sa mga gawa ng mga apostol. Ano bang ginagawa ng mga apostol? Nagpapahayag ng mabuting balita. Ipinapahayag nila ang tungkol kay Kristo na namatay, ngunit muling nabuhay. Pero anong ginagawa sa kanila? Ikinukulong, ipinapahagupit, pinagbabawalang magsalita. So para sa atin, parang ang laki ng problema ng mga alagad. Ginagawa mo lang naman kung ano ang mabuti. Sinasabi mo lang naman kung ano ang
ibinili ni Jesus. Pero bakit ganito ang kanilang nararanasan? Pero ipinakita nila na naging matatag sila dahil naniniwala sila sa pangako ng Diyos. So sana po sa atin na mga nakakapakinig nito, at least unti-unti maintindihan natin. At kung sakali na may mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kung sakali na may mga problemang dumating sa ating buhay, magkahiwa-hiwalay man ang pamilya, magkahiwalay man kayo ng asawa ninyo, ay mananatili kayo sa pananampalataya kay Kristo. At ang panghahawakan natin, bakit ka mananatili? Dahil mahal tayo ng Diyos. Yun sana, lagi nating alalahanin ito, lalo na kung medyo nasa panahon tayo na sinusubok ang ating pananampalataya. Kahit kailan, tandaan niyo po ulit, kapag may problema tayo, kapag nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, hindi yan parusa ng Diyos. Wala sino man sa atin, habang nabubuhay tayo, sa ipinahayag sa Ebanghelyo ngayon, habang nabubuhay tayo, hindi hinahangad ng Diyos na tayo ay maparusahan. Ang parusa o gantimpala ay naghihintay sa atin pagkatapos pa lang ng buhay dito. Naintindihan ba yon? Ano ba? Ito bang sunog na nagaganap ngayon dyan sa kabila? Parusa ba ng Diyos? Sinasabi, paano yan? Wala na kaming bahay. Minsan kapag may nasusunog dito, may namamatay pa. Paano to? Pinarusahan ba? Pinababayaan ba ng Diyos? Wala pa yun. Iniwan ka ng asawa mo, ipinagpalit ka, parusa ba yan ng Diyos? Nagkasakit ka na hindi malaman kung paano, parusa ba yan ng Diyos? Mahal nga tayo ng Diyos, bakit niya tayo parurusahan? Isipin na mabuti, bago natin isisi lahat sa Diyos na wala namang ginawa sa atin kundi ang mahalin tayo. Saan tayo nagkakamali? Saan tayo nagkukulang kung bakit may mga ganito tayong nararanasan? Ito lang, sana ma-realize nga natin, ano mang gusot, conflict natin sa buhay, kadalasan naman dahil sa mga desisyon natin. Tayo ang nagdidesisyon. Tayo yan Kung hindi man tayo, desisyon ng ibang tao sa paligid natin. So tandaan natin ulit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya naririyan si Kristo, hindi para parusahan tayo, kundi para iligtas tayo. Hanggat may pagkakataon pa, hanggat may oras pa, gusto tayong iligtas ng Diyos. Kaya kung medyo natutokso tayo, na naiisip natin, pinaparusahan ako ng Diyos, wag. Pero tutulungan niya tayo sa atin pong paghihirap, mas patatatagin niya tayo kung mananatili tayong nananalig sa Kanya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmahal sa mundo, kaya't ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa Kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan
Naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Diyos, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Diyos, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Diyos, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo na sina Ferdinand at Ferdy na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw na may makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi. Humayo na't ipayan kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na't ipayan kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.